Eto ho, si Boy Sampal, mga kababayan. Oh. And the liberal says they have Gen Z support. Oh, come on. Sila, gusto niyang palabasin, sila yung may suporta sa Gen Z. Oh, dahil nga daw po dito, biktima din ng AI. Madali din pong mauto si Baste Duterte. Pakitaan mo lang ng ganitong video, sasabihin, ako, eto, tingnan mo, sa amin nakasuporta yung mga kabataan. Bakit ho ganun, mga bossing, no? Master Chief, picture lang, magagawa na ng video ng AI kung ang gustong gawin at sasabihin, oo nga. Bakit ho ganun, mga kababayan? Itong sila Baste Duterte, biruin mo, umabot na sa pagka-mayor. Si Bato de la Rosa, umabot na sa pagka-senador. No? Pero mga uto-uto pa. Mga uto-uto pa din, no? Mga bossing. Oh, ngayon, si Bato de la Rosa, ano sabi sa kanya? Mga boss, oh, nung pare, kasi sabi ni Bato de la Rosa, ako po ay guided ng Holy Spirit. Naalala niyo po yun? Doon sa Congress? Gusto niyang ipa-dismiss yung kay Inday Sara Duterte, yung impeachment ni Inday Sara Duterte. At idinahilan, ako po ay guided ng Holy Spirit. Ano? Sabi ko, meron bang ganun? Na ang Holy Spirit ayaw malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Parang hindi naman totoo yata yung ganun. Di ba? Parang imposible. Ang Holy Spirit ho, mga kababayan, kung i-guide ka niyan, para doon sa makabubuti. Hindi yung para pagtakpan. No, para hindi malaman ng sambayan ng Pilipino. Oh, pwede na pala sa conclave si Bato de la Rosa. Di po ba? Kung di ako nagkakamali, ayan po si Cardinal Pablo Virgilio David. Nakasama po yan sa conclave. No? Yun po ay ang pagpili o pagboto ng mga kardinal kung sino po ang susunod na Santo Papa. At sila po ay umaasa, no? Sa Holy Spirit. O si Bato, pwede na din. Guided ng Holy Spirit. Holy Spirit? May sinabi tuloy si Father dito, Holy Spirit? Oh. There's a scary warning in Matthew 12:31 to 32. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Eto. Tinignan na po namin. Hinanap na po namin. Sabi dito, Matthew 12:31 to 32. No? States that while all other sins and blasphemies can be forgiven, blasphemies against the Holy Spirit will not be forgiven. Idadamay mo pa yung Holy Spirit kapag ikaw ba to hindi pinatawad niyan. Naku po, malamang sa alamang ang bagsak mo impyerno. Ano po? Ayan, base sa Matthew 12:31 to 32 states that while all other sins and blasphemies can be forgiven, blasphemies against Holy Spirit will not be forgiven, neither in this age nor on the age to come. Oh, speaking against the Son of Man is forgivable. Pero kapag speaking against the Holy Spirit ay wala na. Walang kapatawaran. Naku po, yari ka ba to? Yari ka ba to? Oh. Dinadamay mo pa yung Holy Spirit kasi. Hindi po ba? Pwede namang sabihin, pinag-aralan ko po ito. No, at ito po. Ang ano ko, ito po ang aking pasya at ito po ang nakita ko. Oh. Sa dami naman ang naging victim nila sa kalokohan nila sa EJK, parang sure na sila kay Taning. Kahit hindi mo idama yung Holy Spirit, ano? Oh. Yung mga yun lang. Tapos biglang maririnig mo kay Duterte, masasabi nung kampo ni Duterte. Basta ilipat niyo po kami ng bansa at may bansang handang kumupkup sa amin. 'Di ba? May bansang handang kumupkup sa amin. Oh, hindi na kami gagawa
ng krimen. May pag-amin. Yari. Di po ba sabi ni Shiro Kansaki, Holy Spirit with vibrator ng sanlibutan. Nadamay na naman si Kibuloy. Anyway, mga bossing, chipa mo, sir. No? Makati na yung lalamunan ko. Babawi na lang ako sa inyo mamayang gabi na live natin. Muli po, magpapaalam na muna ako. O bahala na ang Holy Spirit kay Bato. Ngayon, dito tayo, mga bossing. De La Rosa na peke ang post. Nagrereklamo si Bato de la Rosa, mga kababayan. No? Kasi naman nahuli siya eh. O nagpapakalat ng peking AI. Nagpapakalat na meron daw po silang supporter na mga kabataan na ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte. O pakinggan ho natin ito. Para kay Attorney Jesus Falsis, tila alam ni De La Rosa na peke ang post. Anya, parang extension daw ng fake news tactics ito na Parang alam na fake news yung post. Kasi naman may makita mo, o tingnan nyo, may tok-tok. O tapos yung badge ng bata parang Thailand. parang extension daw ng fake Ano yun? Wealthy. news tactics ito. O ayan, o tingnan mo naman yung mga badge. Kitang-kita, visible naman ho, mga kababayan. Tapos ni-repost ni Bato de la Rosa. Kumbaga, naniniwala ho kayo, mga bossing, ang gusto talaga nilang mapamukha sa mamamayang Pilipino, merong mga kabataan na sumusuporta sa kanila. Merong mga kabataan na ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte at eto, yung mga kabataan na yun. Wala naman po. Siguro wala talaga silang makuha sa Gen Z na i-interviewin. Kaya ang ginawa, dinaan na lang ho sa AI, mga kababayan. Tignan mo, pang Thailand dyan eh. Di ba? Naku, wag po kayong gagaya kay Bato de la Rosa. Hindi po marunong tumingin kung AI o hindi. Or baka, sabi nga po ni attorney, baka sinadya. No? Kung gano'n, kung sinadya, fake news peddler din. Sabi ni Jeneline Pajarillo, sinadya po nila, malamang po sila din ang nagpagawa niyan. Sanay ang mga Duterte magpalaganap ng fake news. Sabi ni Angela Hero, basta DDS, fake news. Di ba? Yun kasi ang gusto nilang burahin sa mamamayang Pilipino, sa utak ng mamamayang Pilipino, na tingnan nyo kalahati ng sambayanan natin, ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara. Kaya sila gumagawa ng mga ganyan. Kaya nagpapalaganap sila ng mga ganyan. Ito na nasimulan noong 2016. Ang pagsisimula ng Ako, 2016, puro fake news din pala ang mga inaano. Diba? Mga pinapakalat. Nadali tayo na, nako doon sa Baguio, wala kayong makikita na mga kuryente na nasa itaas. Lahat nasa ilalim ng lupa. Putik na yan. Ngayon ko lang nalaman yung mga kuryente din pala nila sala-salabat din. Parang tondo din ho, mga kababayan. termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puna rin ang pinaabot ni House Deputy Minority Leader Raul Manuel. Dinaig pa raw ng mga kabataan si De La Rosa na anyay natutukoy ang isang AI-generated video. Agad namang dumepensa si De La Rosa. Wala raw yan Ano sabi ni De La Rosa? sa kung AI-generated ang video o hindi, kundi ang mensaheng dala nito. Hindi. Yung mensahe nandiyan na ho yun, mga bossing Yung ipinamumukha mo na madaming sumusuporta sa inyong kabataan, yun ang pinupukusan dyan. Pero ang katotohanan, wala naman. Di ba, Elna Advincula Rohop? Ang totoo, wala naman. Di ba, kaya inilalabas itong mga AI na to para papaniwalain ho ang taong bayan. Tingnan nyo, madaming mga kabataan ang ayaw doon sa impeachment. Tapos nung pinakinggan ho natin, mga bossing, ano po ang sabi? Ayaw matuloy yung impeachment. Bakit? Kasi halata na politically motivated daw ho. Yung kasunod, hinihintay ko, wala hong kasunod. Basta politically motivated. Political motivated. Yun lang po ang idinahilan, mga bossing. Hindi pa ginalingan. Gumawa na ng AI. Di po ba? Yung mensahe, oo, pwede. Kung
yung mismong gumawa ng video na yon. Pero yung pagmukain na merong sumusuporta sa inyo sa Gen Z, walang katotohanan niya. Malabo yan, Tobats. Hiling pa niya, do not shoot the messenger without reading what he delivers. Wala pang batas sa Pinas na nagsusulong ng pag-regulate ng AI content. Una nang nagbabala ang COMELEC sa risks nito sa nagdaang midterm. Hindi, totoo naman po, mga kababayan. Nakakatakot na po nakakatakot po yung AI, no? Lahat tayo pwedeng mabiktima. Lahat tayo pwedeng gawan ng AI. Oh. Yang AI na yan, naniniwala ho ako, pwedeng makasira ng buhay ng isang tao, lalo na pag nabiktima, no? Hindi ko maintindihan, hindi ko maalala kung saan yung isang senador na in-AI niya mismo yung kanyang sarili. Tapos nakahubot-hubad, mga kababayan. Sabi, ganito ang posibleng mangyari sa atin. No? Dahil sa pag-usbong ng AI na yan. Oh. Tapos si Bato hindi maka-distinguish kung AI o hindi. Elections. Pero para kay Engineer Pagyo, mas lalong delikado ito pagdating ng 2028 presidential polls. Thing is, once not everyone will have that ability, and they will be the ones who will be the most vulnerable as time progresses. And yes, Pwedeng gawin, no? O i-AI ko, etong si i-AI ko kung sino man ang makakalaban ni Sara Duterte. Naku, ang hilig pa naman siya. I-AI ko kung sino ang makakalaban ni Inday Sara Duterte, tapos sisiraan ko doon sa mga sasabihin. Gawan ko na lang ng paraan para hindi nila ako matunton. Di ba? O pwedeng maging ganun hong style. At bukod do kay Bato de la Rosa, mga bossing, eto pa, yung isang nag-post, wala pong iba, kundi po si Boy Sampal. Kilala niyo si Boy Sampal? Eto ho, si Boy Sampal, mga kababayan. Oh. And the liberal says they have Gen Z support. Oh, come on. Sila, gusto niyang palabasin, sila yung may suporta sa Gen Z. Oh, dahil nga daw po dito, biktima din ng AI, madali din pong mauto si Baste Duterte. Pakitaan mo lang ng ganitong video, sasabihin, ako, eto, tingnan mo, sa amin nakasuporta yung mga kabataan. Bakit ho ganun, mga bossing, no? Master Chief, picture lang, magagawa na ng video ng AI kung ang gustong gawin at sasabihin, oo nga. Bakit ho ganun, mga kababayan? Itong sila Baste Duterte, biruin mo, umabot na sa pagka-mayor. Si Bato de la Rosa, umabot na sa pagka-senador. No? Pero mga uto-uto pa. Mga uto-uto pa din, no? Mga bossing. Oh, ngayon, si Bato de la Rosa, ano sabi sa kanya? Mga boss, oh, nung pare, kasi sabi ni Bato de la Rosa, ako po ay guided ng Holy Spirit. Naalala niyo po yun? Doon sa Congress? Gusto niyang ipa-dismiss yung kay Inday Sara Duterte, yung impeachment ni Inday Sara Duterte. At idinahilan, ako po ay guided ng Holy Spirit. Ano? Sabi ko, De La Rosa,